Naalala mo ba nang pinag-usapan natin ang balita tungkol sa pag-aresto kay rapper Pooh Shiesty dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa kidnapping at pagnanakaw kina Gucci Mane sa isang Texas studio? Kasama natin ngayon sa sidebar si Bradford Cohen, abogado ni Pooh Shiesty na kumakatawan sa kanya sa bagong kasong kriminal. Gusto kong malaman ang sagot niya sa pahayag at ebidensya ng gobyerno at ang kalagayan ng kliyente niya ngayon. Welcome sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, sandali lang bago tayo magpatuloy. Kailangan kong sabihin sa inyo ang tungkol sa isang app na sigurado akong magugustuhan ninyo. Ang tawag dito ay Upside, okay? Ang Upside ay nagbibigay sa iyo ng cashback, dagdag na cashback sa mga pang-araw-araw na binibili mo, tulad ng gasolina, groceries at takeout. Ganito ang gagawin mo. I-download mo ang Upside ng libre. Mag-claim ka ng offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila. Magbayad gamit ang card, i-verify ang purchase, at may babalik sa iyong pera. Halimbawa, kung magpapagas o gusto ng takeout, maghahanap muna ako ng Upside offers. Pagkatapos gumastos, lalabas ang pera sa app na pwede kong ilipat sa bank account ko. Madalas, ang mga gumagamit ng Upside ay kumikita ng average na $254 kada taon. Kaya para makapagsumuwang makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code. Pero siguraduhin mong gamitin ang promo code na SIDEBAR dahil makakakuha ka ng dagdag na 25 sentimo bonus sa bawat galon sa iyong unang tangke ng gas. Sana matry mo ito. Noong nakaraang linggo, tinalakay namin ang mainit na balita tungkol sa pagkakaaresto ng mga sinasabing sangkot ng mga federal na otoridad sa di umano'y pagnanakaw at pagdukot kay rapper Gucci Mane at iba pa. Ngayon, kasama natin ang abogado ng suspect na si rapper Pooh Shiesty. Ayon sa pahayag ng Department of Justice, para bigyan kayo ng idea sa usapan at quote, si Yam, kabilang ang mga sikat na musikero ay kinasuhan sa federal na korte sa pagdukot at pagnanakaw gamit ang baril. Maraming biktima sa isang music studio sa Dallas, Texas, ayon kay Piskal ng Estados Unidos para sa Northern District ng Texas, Ryan Raybould. Walo sa siyam ay inaresto sa Dallas, Texas at Memphis, Tennessee, kabilang si Lantrell Williams Jr. na kilala rin bilang Pooh Shiesty, Lantrell Williams Sr., Rodney Wright Jr. or Big 30, Kadarius Waters, Terrence Rogers, Demarion Gibson, DeMarcus Glover, Corday Johnson, and Darian McDaniel. Naalala mo bang sinabi kong walo sa siyam? May bagong update tayo. Kumpirmado umano ng opisina ng FBI sa Atlanta sa CBS News, ayon sa ulat ng St. Louis American, ng ikasiyam na suspect na si Terrence Rogers ay inaresto sa isang bahay sa Atlanta ng unit laban sa mararahas na krimen. Gusto kong talakayin ito kasamang abogado ni Pooh Shiesty, sikat na criminal defense lawyer at kaibigan ng programa, Bradford Cohen. Bradford, salamat sa oras mo. Laging kinagagalak ko narito. Laging kinagagalak ko narito. Una sa lahat, para sa di nakakaalam, ikaw ang dating abogado ni Pooh Shiesty. Tatalakayin pa natin ito, pero ano ang opinyon mo sa kaso ng lumabas ang balita? Ang pangkalahatang opinion ko, alam mo, gusto ko rin talaga si Gucci Mane, ang sinasabing biktima sa kasong ito. Ibig kong sabihin, nakatrabaho ko na siya ng madalas noon. Nakatrabaho ko siya sa unang kaso ni Pooh Shiesty. Sa tingin ko, siya ang dahilan kung bakit ako nasangkot sa unang kaso. Nakakalungkot talaga ang buong pangyayari kasi sa tingin ko, marami pa sanang magagawa ni Pooh at Gucci sa hinaharap. Akala ko pareho silang kikita ng malaki at magiging matagumpay. Dahil sa tingin ko, napakaraming talento ang meron sa kanilang dalawa. Nadismaya ako nang marinig ang panig ni Gucci at gusto ko pang malaman ang lahat ng detalye nung una ko itong narinig. Dadaanan natin yan. Tatalakayin natin sandali ang naunang kaso at epekto nito ngayon, pati ang relasyon nila. Ano ang kalagayan ng kliyente mo ngayon? Alam kong nagpa siyang hukom na manatili siyang nakakulong at nasa kustodya. Tama ba ito? Tama. Ang nangyari kasi, pagkatapos ng 3-4 na buwan ng kasong ito at investigasyon, hindi sila nagsampa ng indictment. Nag-file lang sila ng reklamo na kakaiba sa ganitong high-profile na kaso. Karaniwan sa isang high-profile na kaso kung saan maglalabas ka ng press release, ilalantad mo lahat ng impormasyon at lahat ng mga nangyayari. Kadalasan gusto mo ng indictment pero reklamo lang meron sila. Ginagawa ang reklamo kapag tingin nilang kailangang madaliin. Hindi karaniwan ang reklamo kapag 4 na buwan ng investigasyon. Kaya kakaiba yon. Na yung naisampa ng reklamo at nakakulong siya ng walang piyansa, sinusubukan na nilang makakuha ng formal na sakdal. Bakit mo sa tingin ginawa nila yon? Iniisip ba nila na tatakas sa mga suspect o may malalantad na impormasyon? Bakit nila minadali? Sa tingin ko, ewan ko. Sa palagay ko, hindi yun matalino. Hindi ko pa yun nakita nun. Wala pa akong nakitang high-profile na kaso na reklamo lang ang naisampa at hindi formal na sakdal. Kung huhulaan ko,
Sa tingin ko dahil hindi nakikipagtulungan ang mga taong sangkot sa pagbibigay ng pahayag sa FBI. Nagbigay sila ng pahayag nung gabing yon sa Dallas Police Department. Pero mula nung gabing yon, hindi na sila nagbigay ng pahayag sa FBI. Kaya kung uhulaan ko, masasabi kong ayaw nilang humarap sa grand jury nang walang anumang pahayag mula sa biktima. Kasalukuyang pahayag ng biktima o kasalukuyang pakikipag-ugnayan sa biktima. At yon ang hinala ko noon. At mula noon, naglabas si Gucci ng kanta. Kaya hindi ko alam kung ano nang estado ng pakikipagtulungan. Gusto kitang tanungin tungkol dyan, kaya malinaw na marami akong gustong itanong sa'yo. Bago tayo pumunta dyan, kamusta na si Pooh Shiesty? Kumusta na siya? Matatag siya. Parang kahit sinong akusado, di ba? Alam mo, may mga taas-baba sa mga kaso. At alam mo yan, matagal na tayo nag-uusap tungkol sa mga kaso. Alam nating may matataas at mabababang punto ang mga ito. Iba-iba talaga ang pagharap ng bawat isa sa ganyang sitwasyon. Si Pooh naman, laging positibo ang pananaw. Maganda ang usapan namin tungkol sa kaso at sa susunod na hakbang. Kaya positibo pa rin siya. Tulad ng dapat sa bawat akusado. Walang mabuting dulot ang pagdedepress o pagagalit. Kailangan manatiling nakatutok at mag-focus sa kaso. Gaya ng lagi kong payo sa mga kliyente ko. Tiyakin mong handa ka dahil parang giyera ang mga kasong ganito. Ihanda mo rin ang sarili mo. At yan ang gusto kong pag-usapan. Gusto kong talakayin ang kaso. Gusto kong pag-usapan ang sinasabing ebidensya na inilabas ng gobyerno at makita ang sagot mo tungkol dito. Kaya yun sa affidavit na ito, gusto ko lang ilatag ang sitwasyon dito at subukang maintindihan ang relasyon. Dahil ayon dito, ang gobyerno, sinasabi nila na noong Enero 10, 2026, ang mga sinasabing biktima na tinukoy lang sa pamamagitan ng mga inisyal at kabilang si RD na kailangan nating ipagpalagay na si Gucci Mane, tunay na pangalan Roderick Davis, ay di umano'y ninakawan at dinukot habang tinutukan ng baril sa isang music studio sa Dallas, Texas. At tila may nakataktang pampupulong sa pagitan ni RD at ni Pooh Shiesty, Lantrell Williams Jr. At ayon sa ulat, si Pooh Shiesty ay pinirmahan umano sa record label ni RD, ang 1017 Records. Sinasabi nila na ang pagpupulong na ito ay tungkol umano sa isang hindi pagkakaunawaan sa kontrata na gusto ng kumalas ni Williams. Ipapasa ko muna sa iyo, Bradford. Anong masasabi mo tungkol dito? Ano ang masasabi mo tungkol sa uri ng kanilang relasyon? Alam mo, wala talaga akong masyadong alam o kinalaman sa kung paano ang relasyon nila pagdating sa negosyo. Hindi ako ang abogado niya sa musika o sa entertainment. Alam ko na may kontrata talaga sila dahil nung unang kaso niya, sobrang involved si Gucci sa mga nangyayari. Nag-aalala siya kung paano ang takbo ng kaso at kung ano ang magiging resulta sa huli. Kaya alam kong may kontraktual na relasyon sila. Marami rin akong ginagawa para sa mga artist ng Atlantic Records. Alam ko ring sina Pooh at Gucci ay pareho ring nakasign sa Atlantic Records. Kadalasan, ang proseso ay ang isang artist ay pipirma sa isang label. At pagkatapos ay gagawa sila ng sarili nilang label na kung saan ang pangunahing label ay may bahagi ng pagmamay-ari. Pagkatapos, kukuha at pipirma pa sila ng iba. Parang pyramid ito pero hindi ilegal. Pero parang pyramid kung saan sa tuktok ng pyramid ay ang alam mo na Atlantic Records o Sony. At sa ilalim noon, kadalasan ay isang malaking artist tulad ni na Gucci o Drake o isang katulad nila. Kadalasan, yung artist ay gumagawa ng sariling label para pumirma ng ibang artist. Ganun ang relasyon nila sa pagkakaintindi ko. May posibilidad bang itanggi ng kliyente mo na may nakatagdang meeting pa nga nung araw na yon? Sabi ng otoridad, lahat ng mga taong sangkot na ito ay dumating sa recording studio. Bandang 3:43 ng hapon, sina Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Glover at McDaniel ay pumasok sa silangang bahagi ng gusali ng opisina. Ayon sa affidavit, may mga tila kuhang larawan mula sa surveillance footage na umano'y nagdodokumento nito. Tatalakayin pa natin ito, pero ayon sa affidavit, may mga larawan ng umano'y mga suspect na lumalabas ng gusali, sumasakay sa mga sasakyang konektado sa kanila at bumiyahe pa Hilaga matapos ang insidente. Para sa akin, kung meron talaga silang footage o yung sinasabing ebidensya, ibig sabihin yung pagdating at pag-alis ng mga tao, mahirap sigurong itanggi na may naganap na pagpupulong nung araw na yon, di ba, sa studio. Kaya nakadepende talaga sa kung anong ebidensya ang lalabas. Alam mo yon kasi ang isang akusado ay laging may karapatang manahimik. Palagi ako naghihintay na makita muna kung ano ang ebidensya bago ako magplano o mag-isip ng depensa. O kung paano ko igiit sa gobyerno ang pasanin nilang patunayan ng kaso, di ba? Kaya ang gobyerno ang may responsibilidad na patunayan ng kaso. Hindi ko kailangan patunayan ng kahit ano. Gobyerno talaga ang may responsibilidad niyan.
Kapag makuha na namin ang lahat ng isiniwalat na ebidensya na hanggang ngayon ay kulang pa, may ilan akong nakita at hindi magaganda ang mga larawan. Walang video mula sa loob mismo ng aktual na studio. May datos mula sa cellphone at iba pang bagay na naglalagay sa ilan sa loob ng 100 o 500 yard radius. Hindi ko pa alam ang label nila dahil wala pa kaming discovery. Pero dapat may lalagay nito ang mga tao sa lugar. At pagkatapos, itong dalawang sasakyan na umalis sa lugar na yon, isa sa mga sasakyan ay iniugnay umano sa ama nilang Trell. May isa pang sasakyan na konektado sa iba pang inaakusahan nilang individual. Hindi ko pa alam ang eksaktong depensa hanggat hindi pa namin nakikita ang lahat ng ebidensya. Tama. Kaya Abang magkasama tayo dito, alam mo, baka may malinaw na kuha kay Pooh Shiesty na papasok sa gusali. Kaya katawa-tawa na itanggipan na siya yon. Pero kung wala silang ganong klaseng ebidensya, kung hindi nila kayang maglabas ng ebidensyang kailangan para mapatunayan ang kaso, dapat iyong imbestigahan pa. Kaya hindi ko pa alam sa ngayon. Tama lang naman yan. Ibig sabihin, hindi mo kinukumpirma o itinatanggi kung nandoon ba talaga siya sa studio o kung may alitan ba sa kontrata o kung ano talaga ang nangyari nung araw na yon. Tama? So basically ganon. Irresponsable at tangga ako kung sasabihin kong, "Oye, pakinggan mo, hindi namin itatanggi ito." At basta na lang umamin sa mga bagay na hindi ko alam kung mapapatunayan nila o hindi. At tingnan mo, tama lang naman kung ano ang pwede at hindi mo pwedeng sabihin at kung ano ang gusto mong sabihin o hindi sabihin. Tama lang yan. Rerepasuhin ko lang ito kasama ka bago tayo magpatuloy. Walang sikreto sa pagitan natin. Hindi. Sekreto. Walang sekreto. Ikaw at ako, walang lihim. Ganito yan. Sa totoo lang, bago tayo bumalik sa mga sinasabi ng gobyerno, nabanggit mo yung di umano'y diss track, di ba? May ulat na nag-record si Gucci Mane ng diss track kay Pooh Shiesty na pinamagatang Crash Dummy. Narito ang ilang lyrics. Sa totoo lang, lumabas tayo na parang totoong crash dummy. Pagkatapos ng lahat, bata, sa akin ka pa rin nakapirma. Pagpasok ko sa kwarto, ramdam mo agad ang tensyon. Buong oras pala may plano na sila laban sa akin. Ano masasabi mo at ng mga kliyente doon? Alam mo, ang ikinagulat ko ay kung ano ang wala sa diss trap. At ang wala sa diss trap ay kahit anong pagbanggit ng baril, kahit anong pagbanggit ng di umano'y Draco na ginamit na isang mas maikling bersyon ng AK-47, walang nabanggit tungkol sa mga bagay na yon. At tayaan mong sabihin ko sa'yo, marami talagang salita na tumutugma sa gun at Draco. Dahil palagi na silang nababanggit sa bawat rap mula noon hanggang ngayon. Lalo na kapag mga rapper na tinatawag na drill rapper na laging pinag-uusapan ng pamamaril at mga bagay na ganyan. Kaya nagulat ako na wala masyadong detalye tungkol sa paggamit ng baril o mga bagay na ganun. Hindi ako nagbibigay ng opinyon tungkol sa record, kanta o diss track ng isang tao. Kasi pakiramdam ko, sasabihin ng isang artist kung ano ang gusto niyang sabihin. Galing yun sa pananaw nila at sa tingin nilang nangyari sa mga sitwasyon. Kahit sa mga hindi nangyari pero akala nilang makakatulong sa benta ng record. Kaya hindi ko alam. Kaya para sa akin, kung sasabihin ko na, nag-alala ako tungkol doon o hindi ako nag-alala, wala talaga akong pakialam. Hindi naman talaga dapat maging issue yun. Kaya sa tingin mo, hindi naman talaga ito maipapasok bilang ebidensya sa kahit anong paraan. Hindi. Sa tingin ko, magiging ebidensya lang ito kung si Gucci Mane mismo ang tatestigo at sasabihin na hindi niya maalala ang gabing yon. Umiinom ako ng gamot o uminom ako at may iniinom akong gamot. Hindi ako sigurado kung paano talaga nangyari ang lahat o mga bagay na ganun. Doon lang maaaring gamitin ng prosecutor yon para kwestiyunin ang kredibilidad niya. Pero bukod doon, hindi lang basta-basta papasok yon bilang ebidensya. Kung hindi niya gagawin, alam mo yon, kung sinabi niyang dumating siya at sinabi niyang, medyo malabo ang alaala ko, pero may naalala akong ilang bagay, hindi yon papasok kung magtetestigo siya ayon sa ipinapakita ng kanta. Dadaan muna ako sa mga pangunahing paratang ng insidenteng ito bago natin ito palalimin. Ayon sa gobyerno, may umano'y pagtatalo. Sinasabi nilang bumalik ito kay Williams Jr., si Pooh Shiesty, na inakusang naglabas ng itim na axe-style na baril, tinutukan si RD, marahil si Gucci Mane, at pinapapirma sa kontrata para sa release. Sumunod daw si RD at pinirmahan ito. May paratang din na hindi siya pinayagang umalis dahil tinutukan ng baril. May paratang na si Wright ay nag-record kay RD habang pinipirmahan ang mga papeles at pinipilit na sabihing pinalaya niya si Williams Jr. sa kontrata. Iniulat na kinuha ni Williams Jr. ang singsing pangkasal, relo, hikaw at pera ni RD. May iba pang akusado na naglabas ng baril at humingi ng ari-arian sa iba pang biktima. May paratang na tinakot ni McDaniel na barilin si BP at si MM ay sinakal hanggang sa halos mawalan ng malay.
At nakapapaloob sa reklamo ang mga larawan na umano'y nagpapakita ng mga hiwa o galos sa leeg at pulso ni MM. May pahayag na ninakaw ang pitaka, relo, Louis Vuitton bag at headphones niya. Ngayon, babasahin ko ang bahaging ito bago natin pag-usapan. Quote, itinulak si RD sa sofa sa control room kaya naniwala ang mga biktima na papatayin sila. Tinukan ni Williams Jr. ng baril sa ulo si BP at tinutusan sina BP at RD na lumabas sa control room at studio sa kanlurang pasukan ng opisina. Inutusan ni RD sina CW at TD na samahan sila papunta sa sasakyan. Habang umalis, tinanong ni MM si Williams Jr. kung kukunin ba talaga ang kanyang mga relo. Ayon sa surveillance video, umalis ang mga tinutukoy na suspect sa studio at opisina sa silangang pasukan noong 48 ng GEN. Kaya maraming tanong dito. Bradford, magsisimula ako sa'yo. Kung may recording ng paglagda ni RD sa kontrata na labag sa kanyang kalooban, anong dapat nating isipin? Sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang recording at wala ring sinuman na may kopya ng recording sa ngayon. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ng kopya ng recording na yon. Walang kopya ng kontratang pinirmahan at hindi rin ito naibigay sa pagdinig ng piyansa. Sinabi rin nila na hindi nila alam kung may ganong dokumento. Pinapalagay lang nila na meron. Bahagi yun. Ang tanong dito, ninanakaw ba talaga ang mga relo ko? Kakaiba ang pahayag na ito mula sa mga taong ito. At sa tingin ko, mahalaga rin ang kapabayaang makikita sa reklamo. Sa simula ng reklamo, sinasabi na naganap ang pagnanakaw bandang 4:50 ng gadid sa address na ito. Sa dulo ng reklamo, sinabi na umalis silang lahat ng 448 ng sa nasabing address. Kaya nakakagulat ang kapabayaan sa reklamo. Lalo na kung may kasong krimeng maaring parusahan ng habambuhay na pagkakakulong. Isa lang yan sa mga maling nagawa sa reklamo. May iba pang pagkakamali at kontradiksyon na nangyari, nakakaiba. May bahagi rin na sinabi nilang tinutukan nilang Trell, si Poo, ng baril ang ulo ng tao at kung ano-anong sinabi niya. At pagkatapos, may isa pang bahagi ng reklamo na nagsasabing, sa totoo lang, sinabi niya sa isang lalaki, "Oy, ibaba mo ang baril mo, wag mong barilin ng taong ito," o parang ganun. Kaya maraming magkakasalumot na pahayag na inilagay sa reklamo, hindi pa kasama kung gaano kagulo ang pagkakagawa ng reklamo. Noong bond hearing, sa tingin ko matalino ang ginawa nila. Dinala nila ang FBI agent na sumulat ng reklamo na 3 taon pa lang sa serbisyo. Nasa korte siya, pero ayaw siyang paupuin sa witness stand para ma-cross-examine. Sa halip, isa pang FBI agent na labing, 6 na taon nang naglilingkod ang pinaupo. Pinaupo siya sa witness stand para magpatotokol sa isinulat ng FBI agent sa reklamo. Kakaiba talagang pangyayari. At gaya ng sinabi ko, kakaiba na ginawa nila ito ng walang indictment at reklamo lang. Pero may hinala ako kung bakit. Bumabalik ito sa nabanggit mo. Mukhang karamihan ay mula sa salaysay ng mga saksi, hindi sa aktwal na nangyari sa studio. May nabanggit ka rin na gusto kong talakayin pa. Sabi mo, ang mga di umano'y biktima ay nag-report sa lokal na pulis tungkol sa insidente, pero hindi sila nakipag-ugnayan sa FBI. Dalawang tanong tungkol dyan. Una, base sa pagkakaalam mo, ang nakalista rito, ang mga sinasabi ng gobyerno, tama ba yun ayon sa mga ulat na isinampa ng lokal na pulisya? Pangalawa, bakit di sila makipag-usap sa FBI kung totoo yun? Kaya ang unang bahagi niyan ay hindi ko alam. Dahil ang mga ulat na nakuha ko mula sa gabing yon mula sa Dallas PD ay lubos na redacted. Ibig sabihin, parang alam mo na, puro itim lang ang makikita mo sa mga ulat na ito. Kaya ang mga ulat mula sa gabing yon ay hindi nagbibigay sa akin ng maraming detalye kung ano talaga ang sinabi o kung sino ang nagsabi nito. Yan ang unang bahagi. Hindi ko masabi kung tama ito based sa reklamo. Ang masasabi ko, magulo ang reklamo tungkol sa mga sinabi ng bawat tao at kung saan nangyari ang mga bagay. Pero isang tabi muna natin yon ang unang bahagi niyan. Bakit hindi sila makipag-usap sa FBI? Minsan kasi may nangyayari at may kakaiba kang nararamdaman nung gabing yon. Habang lumilipas ang panahon, iniisip mo ang mga opsyon at paano ito mangyayari. Kailangan ko rin maging handa sa tawag ng FBI anumang oras. Pinatawag ako sa pamamagitan ng supina na pumunta sa Dallas, Texas. Supina sa mga tawag sa telepono at iba't ibang mga memorandum at iba't ibang bagay na susunod pa. At alam mo, medyo kakaiba talaga ito. Iba-iba ang pananaw ng mundo ng hip-hop rap tungkol sa pagiging chismoso o nagsusumbong. At minsan, sinasabi ng mga tao na lahat ay pagsusumbong. May lalaki na may podcast na tingin niya lahat ay pagsusumbong. Kahit magplikaw may gawin ka,
pagsusumbong pa rin. Kaya talagang hati ang mga tao kung baga, alam mo yun, tunay na gangster ang mga to. Pero sa kabilang banda, nagsusumbong din sila. Tapos may iba naman nagsasabi, alam mo, negosyante na yung tao ngayon, hindi na siya taga-kalye. At alam mo, ganyan lang talaga, dapat may tamang paraan ng pagmenegosyo. Maraming nangyayari at dynamics dito, kaya di ko alam bakit di pa sila nakikipag-usap sa FBI ng 3 o 4 na buwan. Mukhang iniisip ng FBI na simpleng conflict lang sa schedule, na hirap akong paniwalaan. Sinabi mo ba yon sa pagdinig sa piyansa? Oo. Sinabi niya yon, oo. Hindi lang talaga kami makapagkita nitong nakaraang 4 na buwan. May 5 iba't ibang saksi. Wala ni isa sa kanila ang makapasok sa Zoom. Wala silang maibigay sa'yo. Wala. Sobrang busy lang talaga sila. Kaya alam mo, hindi ako naniniwala doon. Kung sa susunod ay makikipagtulungan sila at anong level, hindi ko alam. At hindi rin ako umaasa sa kahit anong kaso. Ina-assume ko na tuloy-tuloy ang mga kaso based sa ebidensyang ipinakita sa pagdinig sa piyansa at na nagsasabi sila ng totoo na makikipagtulungan sila. Sabi ng FBI, makikipagtulungan sila. Kaya hindi ko maisip na nagsisinungaling sila. Inihahanda ko ang kaso ko na parang totoo ang sinasabi nila. Kung sa paglilitis man ay ganun nga ang mangyayari, kadalasan ay hindi naman. Gusto ko ngayon talakayin ang isang particular na piraso ng umano'y ebidensya tungkol sa iyong kliyente na bahagi ng isinampang dokumento. At ito raw ay ginamit. Bilang suporta para sa pag-aresto. Ayon sa reklamo, ang kliyente mo ay naka-ankle monitor dahil nagsisilbi siya ng sentensya sa naunang federal na kaso na may kaugnayan sa droga at armas. Sinentensyahan siya ng home detention kaya kailangan niya magsuot ng electronic monitoring device. Ayon sa kanila, nagamit ng mga autoridad ang location data mula sa device para matunton ang galaw niya malapit sa pinangyarihan ng krimen. Sa pagkakaalam ko na ginamit ang ankle monitor para matuntun siya at si William Sr. papuntang Staples. At ang alegasyon ay pumunta raw sila sa Staples ng maaga nung araw na yon para i-print ang kasunduan, i-print ang mga papeles ng contractual release na sinasabi nilang pinipilit nilang pirmahan ni RD kalaunan. Sabi ng mga federal na otoridad, kitang-kita sa surveillance video at GPS data na nandun sila. Kaya pag-usapan natin ang ankle monitor. Siyempre, sagutin ko muna ang tungkol sa Staples. Wala naman akong pakialam kung nandun sila. Pupunta lang naman sila sa recording studio. At kadalasan, pinapaprint ang mga kliyente ko yung lyrics para sa iba't ibang tao. Kung may 5 tao sa isang kanta at may kanya-kanyang parte, pinapaprint nila yon. Kaya wala talaga akong pakialam sa Staples. Yung electronic monitor, lagi sinasabi ng iba na may ganitong data sila. Pero pag nakuha ko, kadalasan iba sa sinabi nila. Na yun, di ko alam. Baka tama na nga sila. Kung tama, haharapin natin. Tapos, alam mo na, hindi na natin gagamitin yung depensa na wala siya doon o nasa ibang lugar. Dapat tayong gumawa ng depensa at tiyakin na pananagutan ng gobyerno ang kanilang obligasyon. Hindi mahalaga ang sinasabi nila, kundi ang hawak nila. Kaya oo. May suot pa siyang monitor, alam mo? Nagsusuot siya ng electronic monitor. Kung may tamang datos, dun natin haarapin. Pero di ko alam kung ganoon ang kaso. Nakadismiss ako ng kasong pagpatay sa Tampa, kung saan sinabi nilang inilalagay ng telepono ang akusado sa eksena ng pamamaril. Pero nakuha ko ang datos. Inilalagay siya nito sa loob ng 350 yarda mula sa eksena, malapit sa oras ng pamamaril. Kaya parang laging may kaunting pagkakaiba sa sinasabi nila at sa nakukuha ko. Kadalasan may pagkakaiba. Ngayon, hindi ko alam kung ganun din dito. Maaring hindi naman. Kailangan ko munang makita ang ebidensya bago ko ito harapin. Tatalakayin natin ang ebidensya sa vehicle ID at cellphone record. Sa affidavit, ang ama ni Wright ay may-ari ng 2020 Dodge Charger Hellcat na may plaka ng Tennessee. Ayon sa otoridad, ginamit nila ang license plate reader para subaybayan ang Charger na sumusunod sa Dodge Ram noong alas 2:18 ng hapon ng Enero 10. Sinabi nila na ang Dodge Ram ay kamukha ng nakita sa surveillance video malapit sa studio at sa pinangyarihan ng krimen noong hapon na iyon. Gumamit din daw sila ng license plate reader para iugnay ang Charger na nakitang malapit sa puting Buick Enclave. Sa rental record, natukoy na si Williams Sr. ang nagrenta ng Enclave at nakuha rin ang cellphone records ni Williams Jr. ng iyong kliyente at ng iba pa, pati ang telematics at GPS data mula sa electronic monitoring device. Ayon sa otoridad, monitor nila ang biyahe mula Memphis papuntang Dallas.
gamit ang electronic monitoring device na tumutugma sa record. Sinundan ito hanggang Winrose Tower kung saan nakatira si Williams Jr. patungo sa lugar ng krimen at pagkatapos ay nantungo sila sa Comfort Inn. Sabi ng otoridad, may rental record at surveillance footage umano silang magpapatunay na naroon sila. At nailan sa mga akusado ay suot ang mga damit na halos kapareho ng umunoy suot ng mga suspect sa studio base sa surveillance footage. Alam kong marami yon, Bradford, pero sa madaling salita, digital na ebidensya ito, di ba? Surveillance, rental records, sasakyan, GPS. Pag-usapan natin. Kung totoo lahat, ang pinakamatindi lang magagawa ay ilagay silang lahat sa lugar ng pangyayari. Tama? Hindi pa rin nito sinasabi kung may naganap na pagnanakaw. Hindi rin sinasabi kung may naganap na kidnapping. Totoo, nakakalito ang jurisdiction dito dahil wala silang binanggit na petsa ng biyahe mula Tennessee papuntang Dallas. Napaka-espesipiko ng kidnapping ngayon. Kailangan mo maglakbay para masabing federal kidnapping. Kailangan mo maglakbay para makumpleto ang krimen na inaakusahan sa'yo. Yung mga tao doon ay 1 linggo hanggang 1.5 linggo nagre-record ng kanta at gumagawa ng iba pang bagay. Tungkol sa jurisdictional na usapin, hindi man lang nila tinatalakay kung saan nakatira si Poo sa Dallas. Ang sinasabing biktima ay pumunta sa Dallas ng kusa, na muli, isa yon sa elemento ng kidnapping na wala naman. Lahat na iba't ibang bagay na to tungkol sa jurisdiction. Sa bond hearing, sabi nila na kung ginamit ang cellphone para i-record ang pagpirma, pasok na ito sa Commerce Clause at naapektuhan ang interstate commerce. Ang problema doon ay may particular na mga desisyon ng korte na nagsasabing kailangan gamitin ang cellphone para isulong ang kidnapping. Kung magbivideo ka ng tao at ipadala kay Bob Smith na may banta na, bayaran mo ako ng ransom o ipapadala ko ang video ng tao mo. Iyon ay para isulong ang krimen, hindi ang pagbivideo ng taong pumipirma ng kontrata. Kaya magkakaproblema sila sa jurisdiction. Alam kong nagmamadali sila para siguraduhin at patibayin ang jurisdiction. Pero ang totoo, wala silang nahanap na baril. Hindi nila matukoy kung ang baril ay gawa sa Texas. Kung oo, hindi ito nakaapekto sa interstate commerce. Wala rin silang nahanap na bala. Kung ang bala ay gawa sa Texas, hindi nito naapektuhan ang interstate commerce. Ang tanging ginamit na telepono sa lahat ng ito ay para sa umano'y recording na wala namang may hawak. Hindi rin nila masabi kung nakaapekto yan sa pagdukot, kaya nagkaproblema sila. May problema sila na paulit-ulit sa kasong ito tungkol sa jurisdiction pagdating sa pagpapatunay ng telepono o anumang bagay na may kinalaman sa interstate commerce ay ginamit para maisa katuparan ang pagdukot. Malaking problema yon para sa kanila na hindi nila inaaksyonan. At lahat ng mga reklamong ito, lahat ng mga indictment na ito, nakatunang husto sa kung ano ang hawak nila dahil gusto nilang ipakita na, nakuha na natin sila dito. Nakuha na natin sila dito. Nakuha na natin sila dito. Ang wala sila ay wala silang baril. Wala silang bala. Wala silang kontrata. Wala silang video. Wala silang video sa loob ng studio. Wala silang ibang saksi kundi ang mga umano'y biktima. May 2 pang saksi roon na nagsabing wala silang narinig o nakita at walang nagsabi sa kanila ng kahit ano. Isa sa kanila ang may-ari ng studio. Isa sa kanila, tingin ko, ay intern mula sa studio na hindi naman malaki. May iba pang recording studios pero sila lang nagre-record doon. Hindi sila nagche-check sa ibang studios para alamin ang kalagayan. Isang grupo lang talagang nandun. Kaya't nakapagtataka na wala silang narinig o nakita. Kakaiba talaga ang pangyayari. At saka yung sinabi ni MM na, alam mo yon, lumapit siya sa pinto kasama ang lahat. At sinabi, uy, kinukuha niyo ba talaga ang mga relo ko? Hindi mukhang may taong muntik ng mabaril sa muka ang biglang magtatanong ng, uy, kinukuha niyo ba talagang mga relo ko? Para nang labo nun sa akin. Kaya sasalungatin ko yon bilang isang kontra-argumento. Sasalungatin ko yon. Yung mga sugat kay MM at mga nabanggit natin, kung totoo lahat ng digital na datos, posible nga na nandun sila. Pero may bahagi pa tayong hindi na pag-uusapan. Huling bahagi, gusto kong marinig ang opinion mo tungkol sa punto mo. Ito ay tungkol sa mga social media account. Kaya kinumpara ng mga autoridad ang mga paglalarawan kay Williams Jr. mula sa mga kwento ng di umano'y biktima sa Instagram account na Poo Shiesty at nakita nilang magkatugma. Ganito ang ipinapaliwanag namin. Ginawa rin nila ito sa iba pa. Sinasabi nila na sina Williams Sr. Wright at Waters ay may mga litrato na magkakasama online at di umano'y pinagtutugma nila ang mga state ID sa mga account.
Para kina Rogers at Glover, inihambing daw nila ang surveillance footage sa social media posts ng mga ito na hawak ang mga naiulat na nanakaw gaya ng Rolex na relo at pendant. Napaka-espesipiko ng mga bagay na yon, kaya malabong magkapareho sila ng eksaktong bagay. Sa madaling salita, ang argumento ay pinagayabang pa nilang mga ito matapos ang di umano'y pagdukot at pagnanakaw. Sinuri ng awtoridad ang surveillance footage, nakita ang suot ng mga suspect at itinugma ito sa deskripsyon ng kanilang damit sa social media. Ginagamit ng otoridad ang aktibidad sa social media para iugnay ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang di umano'y nasa kanilang pag-iingat matapos ang pagdukot at pagnanakaw. Sige, may isang bagay dito na naisip kong sobrang interesante. Mukhang si Gucci mismo ang naglabas ng mga bagay na di umano'y ninakaw at sinabing, "Keto ang aking kuwintas at isa pang bagay." Sa tingin ko, ipinakita pa niyang ilang alahas na di umano'y ninakaw at nasa kanya pa rin ito. Yun ang unang kakaibang bahagi. Pangalawang kakaibang bahagi ay tungkol sa mga relo at bagay na yon. Sabi ng gobyerno, kamukha lang daw ito ng mga nakuha. Ang relo ay kamukha lang ng kinuha. Kaya di nila matya kung iyon nga ang relo. At sa totoo lang, sa isa doon, sinabi nila na parang Rolex na may Jubilee band. Nakalimutan ko na kung anong klase ng Rolex yon. Pero hindi nila masabi na yun nga talaga ang Rolex na yon. Sa totoo lang, may resibo ng pagbili ng parehong Rolex ang may hawak na relo na yon. At sa susunod na larawan sa kanyang Instagram, makikita ang kahon, mga papeles, at ang resibo ng pagbili ng Rolex na yon. Maraming bagay dun na tingin ko ay kakaiba. Hindi nito kasama lahat ng kinuha. Sa tingin ko, may Rolex at ilang alahas na ipinakita sa ilang larawan sa Instagram. At muli, hindi yun mga larawan sa Instagram mula kay Pusha T. Yun ay mga larawan sa Instagram mula sa ibang mga individual na di umano'y sangkot. O sige, hayaan mong sabihin ko ito sa'yo. Una sa lahat, maraming salamat sa pagpunta rito. Salamat sa pakikisama at sa pagtulong sa akin na himayin ang ebidensya. Isa kang kahangahangang abogado. Kailangan ko lang sabihin sa'yo, at talagang pinahahalagahan ko ang oras na ibinigay mo para himayin ito kasama ko. Sa tingin ko, napaka-interesante na naging usapan natin. At titingnan natin, ibig ko sabihin, muli, para malinaw, lahat sila ay inosente hanggat hindi na patutunayang nagkasala. Ito ang bersyon ng gobyerno ng mga pangyayari. Ito ang ebidensya ng gobyerno. Tama ka ng 100%. Kailangan pa rin nilang patunayan ang kanilang kaso. Nasa simula pa lang tayo ng prosesong ito at makikita natin ang mangyayari. Pero pakinggan mo, Bradford, ikaw ang pinakamahusay. Napakabuti mo talaga. Maraming salamat sa pagpunta rito at sa pagtulong sa akin na talakayin lahat ng ito. Pinahahalagahan ko talaga. Salamat, Jesse. Iyan ang muna para sa inyo dito sa Sidebar. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o saan mga podcast platform. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at sa Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern hanggang sa muli, mga kaibigan.